Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Radyo Natin! Magandang tanghali, Mayor, sa ating lahat, sa lahat ng mga nakantabay dito po sa ating programa. Dito ay Tabuk City. Dito nga programa ko, itutulwan iti Office of the City Mayor, Engineer Darwin C. Estraniero, together with our City Vice Mayor, Attorney Dikbal o dagiti aming City Councilors, and of course, Department Heads iti CLGU Tabuk, and our City Information Officer ni Ma'am Aurora Amilig. Siya karoon makadwayo iyan, Jeffrey Adatu, kan makadwatay mo't lang iti Technical Department ni Engineer Kurt Solbita, kasamot ni Sir Reddy Ritotal, ni Sir Edward Joseph Gakuyad, ni Ma'am Gigi, kan amin nga staff iti Tabuk City Public Information Office, kan staff iti Radyo Natin FM. By the way, naka-lifetime mo't lang babaan garot iti Radyo Natin. So dagiti mga tata sa pay kumata may tata iti lunch time tayo amin. Kan later on makadwatay mo't lang ni Sir Eisenhower Bocalen for our interview with the Globe. And kadagiti kakailian tayo nagasa tayo ta makadwatay garo dagiti 4H club members nga nang tedmanen iti ganas when no achievement iti Tabuk City kasamat iti Kalinga. So iso da iti bisita tayo nga ma-interview tayo itata. So tingkad tayo pa'y kablaaw dagiti bisita tayo ano anta iti 4H Club Regional Federation President Cordillera Administrative Region Ronald B. Agbayani. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Good afternoon po sa lahat po ng mga nanonood ngayong araw na to. Magandang tanghali po sa inyo. And of course, makadwatay mo't lang later on ni Ashley Jade Camado, may samat lang of 4H Club officer iti Region Car. And naitatak at makikita yon screen kadwatay garod ni Darwin Bilikigan, 4H Club President iti Kasigayan, kan may samot lang isuna nga nakikompete iti regional competition ijay La Trinidad Benguet. So tingnan tayo matikablaon na ni Darwin. Nimbag nga malum tayo kada amin pinyayo tsaka ni Darwin. And together with him, kadwa tayo ni Raymart Agustin, 4H Club KSU Officer, iti Bulanao Campus. May samat lang nga nangabak iti promotional video. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. And mga kaibigan, syempre, the Regis supporters na, banggitin nyo na lang later on yung mga very ever supportive na friends ninyo, mga supporters, mga coach, at lahat ng mga nakaantabay sa inyo, ganda kiti aming sumusuporta. And of course, ang off-cast, di ba? Yes. So, malaki rin po yung kanilang naging role sa inyo na naging bahagi doon sa regional competition sa Benguet. So, itatak at na ibagatay garod gan na i-post tayo matlang dagiti do mga photos da nga dagiti bisita tayo kat nangabak iti competition. Pwedeng kwentuhan mo kami kailan nangyari yon, tapos inya dagiti inabak tayo nga competition kan mga experiences ninyo. So later on tatanungin din natin sila. And ikaw muna, Sir Ronald Agbayani. Alright, we are grateful na napasama po tayo sa Regional Convention of the 4H Club. At para po sa impormasyon ng mga nanonood ngayon, ang 4H Club po ang flagship program po ng Department of Agriculture para masuportahan ang ating mga kabataang magsasaka. Hindi lamang dito sa Cordillera kundi sa buong Pilipinas. Tapos meron din po tayong mga opportunities na ino-offer ng 4H Club. Ganun din po na sinusuportahan po yung mga batang may inobasyon o merong iba't ibang proyekto when it comes to agriculture. At ganun din po na
very committed po ang Department of Agriculture through the Agricultural Training Institute na palakasin ang sektor ng agrikultura, pangunahin po sa mga kabataan. At napakaswerte po ng Tabuk City and consistent po na nag-perform na umaabot pa ng overall champion ang ating syudad dahil po ang ating mga kabataan ay very active. Ayan, congratulations po sa ating 4H Club Tabuk City dahil nakamit po natin ang overall champion during po the regional convention. At ayun po, bago po kami tumungtong sa regional convention, nagkakaroon po muna tayo ng city level na mga contested activities na galing po sa national. So, binabase po natin yung mga contest natin dito sa city na binababa ng national. And then, kung sino po ang mga best o ang mga nananalo dito po sa Tabuk City, sila po ang pinapadala natin sa regional convention. At ganun din po, same process para po ipadala natin sa national convention. At ayun po, as of now, proud po kaming nagsasabi na meron po tayong 4 na kakailyan na maswerte po at napakahusay talaga na mapupunta po sa National Convention. Wow, congratulations! Ayan. So, unang-una po sa ating songcon or sa singing contest, meron siyang composition, meron din po siyang live performance. Sa pangunguna po ni Mr. Kennedy Timpak, ayan po, siya po ang nag-champion sa Regional Convention, kaya po siya ang isa nating sasamahan sa National sa Cavite. Ganun din po na ang ating isang kababayan mula sa Rizal na si Mr. Gerald Encollado. Ayan po, siya po ang ating outstanding 4H member. Champion din po siya, kaya pupunta din po siya sa national. At ganun din po sa ating Regional Excellence Award. Ayan, nag-champion din po ang 4H Club Maledda. Ayan, so congratulations po. And ayan po, hopefully, maaari po nating ipakiusap o meron po tayong settlement about po doon sa promotional video. Ayan, so hindi pa po tapos yung ating, kumbaga, pag-uusap tungkol po sa ating magiging entry for the promotional video. But then, we are proud to say that our promotional video produced by yours truly and Raymart ay nagkamit po ng 2nd place sa regional convention. And then, meron po tayong mga other contested activities kagaya po ng Agri-Innovation Pitching sa pangunguna po ni Mr. Darwin Likigan ng Kasigayan. Ayan po, siya po ay nagkamit ng 2nd place. Ayan, congratulations! Ayan, and meron din po tayong on-the-spot photography at Quiz B. Ayan, so nagtap din po ang ating mga kakailyan na dumalo sa regional convention. So ayan po yung mga highlights during our attendance po sa regional convention na naganap sa ATI office sa La Trinidad, Benguet. Ayan, once again, congratulations sa inyong team. Diba? At least nanalo tayo competing with other provinces. Iti Kalinga, iti Cordillera. Ang gandang ano yan, no? At least nangabak tayo. Ang gandang achievement ng ating city. So, matanong ko, hindi ba kayo nahirapan yung mga preparations na kumusta naman yung mga preparations ninyo? Sino yung mga tumulong para kayo ay magkamit ng mas mataas na place doon sa competition? Okay. Actually, napaka-tight po ng preparation namin para sa regional convention dahil naganap lamang po ang ating city level noong first day of May. Tapos, nagkaroon na po ng regional convention ng May 15 to 17. So, napaka-ikling time po for the preparation at ganun din nagsasabay yung examinations ng mga kasama natin during that time. So, talagang masasabi naming challenging siya, but then medyo gumaan yung trabaho namin, yung preparation namin nung merong tumulong ng mga offices. Like eto po, yung City Public Information Office na nagbigay ng mga additional footage doon po sa promotional video natin. Ganun din na nagbigay ng support ang ating Office of the City Agricultural Services na kung saan
all the way. Talagang sila ang aming backbone. Sila ang nandyan palagi para i-guide kami, pahiraman kami ng laptops, pahiraman kami ng transportation para lang matapos po namin yung preparation. At ganun nga, naniniwala po kami na kung meron kang effort na itatanim doon sa iyong ginagawa, palaging nagiging positive yung result. Kaya naman, malaking sacrifice din sa mga student na kasama natin during the preparation ng ating regional convention. Oh, at least, 'di ba? Kapag mga ganyang activities, tulong-tulong tayo. Kasi kung nagtutulungan nga, sabi nga nila ay magiging successful yung mga gagawin natin. And for that, once again, congratulations. Itong dalawang naki-join, tanungin naman natin yung kanilang experience. Kumusta naman yung mga naging experience ninyo during the making and of course during the competition? Kasi may mga preparations yan, di ba? Punta muna tayo kay Darwin, Mr. Darwin. So, paano ka naman nag-prepare? And at least yung place mo naman ay hindi naman nakakahiya, di ba? Okay pa naman. Okay pa naman. Yung sa kwan naman, sa preparation is, nagkwan muna ako ng mga ano yung present mo pala ulit? Agri-innovation pitching ng Kiniing Rabbit. First, nag-canvas ako ng yung mga kailangan dun, then yung mga support from our members, kung ano yung mga kailangan. Then first, yung mga kailangan ko munang pasalamatan yung mga barangay official na laging sumusuporta sa amin na participant. Then sa sinalihan ko, di naman ako medyo nahirapan dahil meron na akong knowledge about the production of rabbit. Kaya sa paperworks lang ako nahirapan kasi medyo nakon sa mga budget. Kailangan ng tulong. Tulong. Sa mga ka-group. Pero at least you made it, 'di ba? Yes, sir. Yung pagsali nyo sa regional competition ay isang malaking bagay yan. Hindi lahat ng mga kabataan ngayon nakakapunta sa ganong level na mataas. Ako nga noon, dami kong sinali. Hanggang school lang. Hindi, just kidding. Pero may mga ano naman. Pero kapag ganon, at least maganda yung napuntahan ninyo. And punta naman tayo kay Raymart, yung kanilang preparation. And paano sila, ano yung naging feeling ninyo nung nakita nyo or narinig ninyo yung result ninyo? So, good afternoon ulit, sir. So, sa promotional video naman, ang dami talagang hadlang and challenges doon na nangyayari. Number 1, yung time management. Ang hirap talagang gumawa ng video kung yung time is apakaikli. Ang daming hadlang doon, like the exams, yung schedule namin, iba-iba. And lastly is sa weather doon. Kasi 3:00 pa lang umuulan na. And yun yung isa sa mga hadlang na ang hirap naming gawin. And I am very thankful na nagkaroon tayo ng placement. First sana, Oo. we have garnered the average of 95%. Ano nangyari? Bakit hindi nyo nakuha yung first? Sa time kasi, yung binigay, yung nasa instruction or nasa guidelines, May 10 yung last na submission. Pero, yung May 10 pa kasi na yun, sir, is exam pa namin. Kaya, naipasa nun before pumunta kami ng Benguet. Ibig sabihin later. Yes. May deduction dun sa criteria, sa judge. Yes. O, sayang. So, ibig sabihin kayo sana yung nanalo. Yes, sir. O pero at least overall pa rin tayo. So, ganun talaga, di ba? May mga learnings na tayo, when it comes to time management, siguro sa mga susunod pa, kumbaga, ikitan tayo nga gusto niya, hindi lang ito para sa atin, para sa lahat. Kung sabi nila na may deadline,
gawin natin on time. Kahit trabaho yan or kahit ano pa ay yun yung gagawin natin. Okay mga kaibigan, ato pa iti oras tayo nga nabati. Later on kat makadwa tayo, nagijigest tayo. Manipod iti Globe, kasamot nga makahabol later on ni Sir Eisenhower Bocalen. Kan ada pa iti may nga bisita tayo later on. Nga kadwamot lang dagiti 4H Club members. And ayun, nabanggit naman kay Sir Ronald Agbayani na iso na iti Barbaro nga president iti 4H Club region. Yes. Diba? So, ibig sabihin, as the president dito ay Tabuk City, mas lalawak na yung responsibility mo sa regional. Ano naman yung mga visions ninyo for the region? So, paano mo nakikita na magiging mas angat ang Cordillera Administration region, sa CAR sa mga competition sa national or yung mga activities ninyo sa national? Okay. Ayan nga po, very grateful po tayo dahil po pinagkatiwala sa atin nung 7 probinsya at isang city na tayo po ang uupo bilang Federation President dito sa 4H. Wait lang, nag-vote ba sila pala? Yes po, may naganap po na election during the regional convention at ayan nga po, pinagkatiwala po sa atin yung position. And as a regional Federation President of the 4H Club, dala-dala ko pa rin po kung ano po yung quality ng service dito po sa Tabuk City. That's why, nung unang araw po na naging president ako, talagang kinausap ko yung focal person natin sa ATI na si Ma'am Veron. At ganoon din po na nakipag-usap ako agad doon sa outgoing president kung paano po yung magiging strategy namin. At ganoon nga, nakikita ko po na napakalaking potential ng mga Cordillerans when it comes to agricultural innovations at ganoon din agricultural businesses. Tapos, ang nakikita kong problem na kailangan nating addressan immediately ay yung pagkakaroon ng mga inactive na mga clubs sa iba't ibang barangay dahil yun po ang naging assessment ng mga other federation presidents sa province. So that, ang unang step natin, gumawa po kami ng directories at the same time matrix kung paano po namin ma-identify yung mga maliliit na barangay at ganun din yung mga hindi pa na-organize na 4H club sa iba't ibang municipalities sa buong Cordillera. Ganun din, makakatulungan natin yung mga Federation President sa bawat province at city na sila ang magkumolekta ng mga data para makita natin kung ilan pa yung kailangan nating i-organize dahil nakita po namin na meron pang kailangang ma-organize sa iba't ibang lugar pero wala pong initiative. Kumbaga nahihirapan sila dahil nga may mga LGUs na hindi masyadong nire-recognize ang 4H club but meron po tayong legal basis kung bakit po dapat merong mabuong 4H club doon po sa community. Yun po yung sa rural-based organizations na hawak po ng Department of Agriculture. But nakita ko naman po yung willingness ng mga kasama kong federation presidents na nakikita din ayun nga, nakita ko yung effort nila, nakita ko yung willingness. Kaya, ayan, nakikipagtulungan tayo ngayon para makita natin kung ano nga ba yung mga kailangan nating i-organize na clubs dito. Kung school-based ba siya o barangay-based. At the same time, nakikita po namin na malaki po ang potensyal ng hydroponics dito po sa Cordillera dahil nga po nasa upland tayo, medyo mahirap ang farming or ang traditional farming sa taas ng bundok. Kaya i-introduce po namin ang hydroponics sa iba't ibang municipalities. Katulungan po ang iba't ibang mga existing na hydroponics facilities na dito sa Kalinga at sa Baguio City. So marami po tayong nakakausap na mga facilities na maaring tumulong sa atin. At the same time,
maaari din po tayong mag-extend ng mga services kagaya po ng existing project natin ngayon sa Tabuk City, yung Let's G4H project, na kung saan nagbibigay po tayo ng trainings sa mga schools, sa mga elementary schools patungkol sa mga communal garden, backyard gardening, at ganun din yung mga basic na principles sa pag-garden. At very willing po ang ating OCAS or ang Office of the City Agricultural Services tungkol po sa pamimigay ng or pag-award po ng mga gardening tools at vegetable seeds sa mga schools na ito. At ipagpapatuloy po natin yung Let's G4H project sa iba't ibang probinsya para naman meron din tayong legacy sa iba't ibang lugar since hindi na po Tabuk City na lang ang hawak natin. And then, when it comes naman po sa pakikisalamuha sa iba, ganun din as leaders, willing po tayo na mag-offer po ng mga libreng trainings sa mga maliliit na barangay para po ma-uplift din yung mga kabataan doon, hindi lang yung mga nasa syudad. So, yun po ang vision natin. Okay, maganda yan, no? At least ma-empower tayo dagiti different barangays and of course yung mga karatig na lalawigan na pagandahin pa yung mga programs natin ng 4-H Club. Pero ilang years yung pag-upo ninyo? Yung paghawak ninyo doon sa organization? Bali po, ang aking term ay magsisimula ngayong 2025 at magtatapos po sa 2028. Okay, so, 3 years. Yes po. Oo. And then, currently, you're a student? Yes. Oo. Kailan ka graduate? Baka po next year pa. And pero if graduate ka na, syempre nag-originate ka sa school as a member ng 4-H Club. Itutuloy mo pa rin yung nasimulan mo. Yes, of course. Para matulungan naman yung mga kabataan, yung mga nawala sa landas. Yes. And actually, sabi mo nga sir, yung 4-H Club po pala ay merong vision na tulungan yung mga out-of-school youth para mag-invest po sa ibang bagay, at least hindi sila nalilihis ng landas. Yes. So, nag-o-offer po ang 4-H Club ng iba't ibang opportunities kagaya po ng pag-agribusiness, ng opportunities sa ibang bansa, or ano yung tawag dun sir, yung international, yes, internship po sa Japan, Taiwan, at ngayon po ay open na ang Israel para sa internship program na Oo, yan. sana no. Kung pwede pa sana tayo. Parang hindi na ako pwede kasi may mga ibang requirements na hindi ko ma-meet. Pero at least yung mga friends natin na na-interview natin dito ay sinishare naman nila yung mga stories nila. Karamihan sa kanila or almost all, dapat member ka kasi ng 4-H Club. Kasi if you're a member, ang daming benefits pala, di ba? Yung makakapunta ka abroad, gano'n. Tapos yung mga competitions, yun, napasama naman tayo last year. Yes. Kaya maganda. Pero, ayun, we're sharing yung experience natin sa mga kabataan na if they're doing their best talaga ay may mapupunta naman talaga sila. Siyempre yung iba na na-interview natin before dito yung program kat out of school youth yung karamihan sa kanila, nag-undergo sila ng training, agricultural training sa ibang bansa, karamihan pumunta sa Japan, yung iba sa Taiwan. Yes. At nabigyan sila ng puhunan. Tapos may parang additional pa na puhunan kung nag-click yung kanilang, let's say, negosyo or yung kanilang sinimulan na na agricultural business. Mga ganun. Opo. Pwede kong dagdagan yun, sige, sir? go ahead. Opo, base po kasi doon sa meeting namin sa National, ayan, pinaplano po ng National Federation Officers na aside from doon sa marireceive na incentives nung merong mai-put up na business, ayan, support din po ang fund mismo ng City? hindi po, ng 4-H National. Okay. So aside from the grants or incentive from ATI, ayan, meron din pong ibibigay yata ang national. But then, we are still drafting or crafting our national budget, para mas
mas mai-distribute doon sa bawat region. Mm. Okay, matanong natin, kailan ulit yung regional competition ninyo? Yung regional competitions po ay naganap noong Ay, national, I should say. Yung susunod. yung national po natin na convention ay magaganap po sa September 3 to 5 sa Camp Benjamin Alfonso, Cavite. Oh, di ba? At least to ti mapanijay, may mga representatives pa tayo. Mga kaibigan, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dito po sa ating live, ay agtuloy kayo lata, dagjay ag-comment, dagjay ag-pag-greet. You can just comment garo dita Facebook page tayo, tap na mabasa, dagiti kakailyan. And sa lahat ng mga viewers natin, mga kaibigan, babalin nyo matlang nga i-share dahito itap na ado pa iti maimpormaran nga kakailyan tayo, matado dagiti sharers, no? Mas maganda na yung mga ganitong programa ay ado iti makangkangag. Kanda iti listeners iti radyo natin FM. Hope nga naimbag na salon at kayam amin. So, ayun, kararating yung isang kasama ninyo, no? Ang kanyang pangalan ay si Ashley Jade Camado. Siya din yung inyong 4-H Club Regional Federation Secretary, Cordillera Administrative Region. Kanina na-interview ka rin dagito'y kakadwayo. Yeah. And then, they share damat dagiti experience na during the competition and dagiti kayat ng Aramidan Division. So, before na magtatanong tayo sa inyo ay ayan, pakita na sa camera. Good afternoon, Hello Sir po. Ashley. So, Kala ko good babae afternoon po, kanina. Ashley Jade, so parang pambabae talaga. So magpapakilala pa ba? Yeah, sige, you're from? So siyagam ni Ashley Jade Camado. I'm the 4H Federation President-elect ng Kalinga, but lately parang lang appointed namin lang 4H Regional Federation Secretary ni Sir Ron Yay. So good afternoon na ba? Good afternoon kanya tayo amin. Okay, so ayan. Ang galing pangalan niya, Ashley Jade. Akala ko talaga kanina, hindi niya nasabi. Pero by the way, nakikita niyo po sa inyong screen ni Sir Ashley Jade Camado. Inya ti barangay kayo, and then what munisipyo? So originally I am from the 4H Club of Bolo, ijay Balbalan po, sir. Balbalan. Pero kasi lang since relative lang with the 4H Tabukan, 4H Kalinga, kasi lang we share yes. The same, since we share the same advocacy din naman, yung mga projects. So thank you for inviting. Naibaga naman tagidzi kayat na nga mangyari iti Kalinga, and of course iti buong Cordillera. So, sa inyong pamumuno naman, ba nagji suggestion mo or kahit mo mat nga aramidon, yan ba't kahit mo nga maitulong iji federation? So, for now po, since pag i-compare mo yung 4H Club ng Tabuk at saka Kalinga, parang mas established kasi yung 4H Tabuk, mas active sila because every barangay meron 4H present at least sa kanila. Pero sa amin naman Kalinga, yung nakikita kong problem since anong tawag doon? Kaka-organized and kaka-chartered lang ng federation club ng 4H Kalinga nung last November lang kami na parang tawag doon? Na-orient and nag-resume nag-assume sa office. Tapos, yung plan namin naman for Kalinga, ito yung present namin nung regional convention is that since kami pa lang, at least yung present pa lang kasi na 4H sa Kalinga is Balbalan, there's one also from Rizal, and one from Lubwagan. So as of the moment, tatlo pa lang yung 4H present from the Kalinga compared sa Tabuk na marami talaga yung presence ng 4H sa kanila. So we plan to parang i-introduce sana yung 4H sa mga other municipalities ng Kalinga para naman magkaroon ng 4H presence and dumami pa yung 4Hers natin. And with that, parang madali na lang i-reach out ng OPAG or yung Office of the Provincial Agriculture. Kung magkakaroon ng 4H presence from this municipality, if ma-introduce hopefully sa kanila, parang dito na po papasok yung mga opportunity.
Kasi Yes. ang pagkakalam ko sa 4-H, kasi naabutan ko pa dati, since I'm 4-H'er since 2015 pa. Nung time namin siya balbalan, marami talagang ginagawa ngayon na as in nakakatulong talaga, like livelihood, kumanyan, IGPs, yung mga income generating project regarding agriculture. Tapos basta marami pang ibang program related sa agriculture that aims to parang develop the youth and parang ma-engage pa sila sa agriculture. And yun yung parang nakikita kong gustong parang i-introduce din sa buong Kalinga sana. So parang para hindi lang from that na-mention na municipality, ma-share din sa ibang munisipyo. Parang ganun po, sir. Ito, President Ronald, may tanong ako kasi nabayagan dito nga 4-H club, di ba? Tagal na-establish. And then sometimes gamin, naawan dagiti active nga estudyante or dagiti out of school youth, parang nawawala na minsan. For example, doon sa amin, sa Nambukayan, ayan, wala yung mga active, syempre nasa ibang place, ano. Ano naman yung gagawin ninyo para continuous yung tuloy-tuloy yung mga groups or mga members, yung walang namamatay sana. Kasi once na may, let's say, hanya active, naging inactive sila, siyempre namamatay. So, paano ninyo gagawin na sustainable lahat ng grupo ng 4-H Club sa buong Cordillera? Okay. So, base po sa aming assessment, ang nakikita po namin na paraan dyan ay yung pag-affiliate po natin ng mga programs, projects, and activities ng 4-H Club sa mga mas may budget po na mga bodies. So, ang nakikita po namin dyan ay ina-affiliate namin yung ginagawa namin sa mga existing na. So, collaboration kumbaga. So, kanina lang po umattend kami ng inauguration ng Youth Hub sa Laya West at nakausap ko yung SK chairman na sabi niya yung 4-H Club na ang magiging working arm ng ating sangguniang kabataan when it comes to environment and agriculture as part of the Youth Center of Participation. Yes. Kaya yun po yung isang mabuting paraan, I think, na makakatulong para masustain natin yung 4-H Club. Kasi yung nakikita nating reason kung bakit hindi nagtatagal yung isang club sa isang barangay dahil nga walang support, walang budget. Yun palagi yung sinasabi nila. Kahit po yung simpleng pamumulot ng basura bilang isang activity, minsan hindi nasusuportahan dahil nga wala silang pangmerienda, wala silang encouragement, kumbaga. Kaya nakikita po namin yun na isang paraan para mas ma-encourage natin at mapatibay yung 4-H Club since meron na tayong sangguniang kabataan na kaakibat dun sa pag-i-implement natin ng programs natin. At ganoon din po, tinatry po namin na tignan yung mga possible opportunities na pwedeng pasukan ng mga 4-H Club na ito, kagaya po ng nagawa po ng KSU Agri 4-H Club na nakipag Memorandum of Understanding po kami sa regional plant industry, part din po ng Department of Agriculture, na kung saan nagbigay po sila ng mga gamit para sa community garden or sa school-based garden. At pinagkakakitaan po yun ng club, yung mga na-harvest namin from the garden, ayan, nagagamit siya ng club. So, sinasuggest namin na yung mga existing na 4-H club din, very open naman po ang ahensyang ito para matulungan po yung mga maliliit na club natin na magkaroon ng IGP or income generating. At ganun din, we are approaching our organizers for the Mataguan Festival at ganun din for the Budong Festival for us to join their programs na meron sana kaming makuhang at least booth para po makapagbenta din itong mga 4-Hers natin. Actually, dito po sa Tabuk City, napakadami nating kabataang merong agribusiness na hindi nanonotice. Kagaya nga po ni Sir Darwin, meron siyang business sa rabbit. So, pwede naman nating ipakita into public yung mga opportunities na ganito. May food tasting. Oo. Ayan, so meron din tayong mga estudyante na
merong manukan, merong gulayan, pero yun nga po, hindi sila masyadong nare-recognize dahil walang mechanism about dyan. So, yun po sana. In-encourage namin yung mga kapwa namin 4-Hers, especially the presidents, na mag-engage tayo sa pakiki-collaborate. Kumbaga, magiging stepping stone ito para magkaroon tayo ng foundation doon sa club natin. At sinasuggest ko din na sana yung mga 4-H club natin, kaibiganin natin yung mga SK, yung mga barangay officials dahil willing po sila na tumulong, wala lang po talagang lumalapit. So, yun po yung nakikita nating paraan na or solusyon sa mga problemang ito. Tama naman po yan, di ba? So, tulong-tulong, kung nadagarod nga, kasi mag-start naman sa barangay yan. Kung yung mga officials din doon at saka yung mga members ay willing to do their part, magiging makabuluhan yung kanilang mga gagawin. Magaling na banggit mo earlier na may affiliation sana noon sa ibang mga grupo. So, maganda yun para tuloy-tuloy yung programs, especially if there is no budget, diba? At least matutulungan sila kung kinakailangan. Ayan, dapat tinabat-bating oras tayo before we'll papasukin natin yung ating mga bisita from Globe. So, tanungin muna natin kung may mga gusto pa kayong i-add, mga gusto nyong i-greet, or mga hindi ko natanong na gusto nyong sabihin. Kay Sir Ashley. Baka may gusto ka pang i-encourage ng mga kabataan. So, for Kalinga, parang sa atin sa Kalinga, I am encouraging sana sa ating mga municipal, mag-start sana sa mga municipal coordinators ng 4-H na mag-organize na po tayo. So, in that way, para naman ma-engage yung mga kabataan, para hindi naman mga ano pa yung pinagkakabalan ng mga kabataan dyan, like sports, hindi man puro liga-liga lang. Sana yun naman tayo sa nation building aspect kung saan makakontribute na nga tayo sa ating sarili, makakatulong pa tayo sa community. Why not mag-venture na lang tayo sa agriculture and mag-engage, parang ganun. May wag liga-liga lang. Oo, wag po in that way, maging productive naman sana tayo. Parang ganun. Oo. No basketball, nagaduti fans na kasi. No volleyball kasi. Yan, kay ano naman, kay Raymart, baka may gusto siyang idagdag. Okay. So, I am also encouraging my fellow classmates na mag-join din and wag pong i-bash ang agriculture. Kasi yan po yung issue namin ngayon. And please, agriculture is not only the backbone, but it serves as our foundation in our life. Parang Miss Universe. Sige, go ahead. So, I am encouraging my classmates to join the 4-H club because hindi lang po itong isang competition, but this is a life-changing moment and life-changing attributes. Yun lang po. Palakpakan naman natin. Ipasok na yan. Para next year. Okay, kay ano naman tayo? Kay Darwin. Baka magpa-free food tasting siya soon. Soon, sir, soon. I would like to encourage the youth of Kasigayan. Sana join din kayo sa mga activities ng 4-H, not only for the program of the SK. Kasi there is a lot of opportunities in 4-H organization, not only in our locality but also national and international. That's all. Ano yung next sa international? Joke Universal. and finale, pang ikaw naman. Sige. Ayan po, as your federation president, ini-encourage ko lahat po ng mga barangay natin na sana dito po sa Tabuk City at ganun din sa buong Cordillera Administrative Region, magkaroon po tayo ng 4-H club sa ating mga barangay. Or kung hindi po kayang i-organize ang mga barangay, pwede po tayong mag-school base. Partner po siya ng YesO.
Okay? And then, ini-encourage ko na din po ang bawat isa na sana po magkaroon tayo ng mga backyard gardening dahil ang ating pong federation sa Tabuk City ay merong ilo-launch na contest patungkol po sa individual at group na best garden. Ayan, so sana marami tayong barangay na sasali at ganun din i-propose po natin yan sa ating provincial federation president para naman buong province talaga ay maging part ng ganitong initiative. At ganun din po na gusto ko pong pasalamatan ang Office of the Mayor headed by our Mayor, the Honorable Darwin Estraniero for sponsoring our transportation during the regional convention. At ngayon po, for the national convention, nag-volunteer ang province of Kalinga through the leadership of the Honorable James Eduba para po sponsoran ang ating sasakyan for the national. Since madami po tayong mga papapuntahin. Hindi lamang po yung mga nag-first place, kundi we are trying na yung mga presidents din ng iba't ibang mga clubs ay makapunta rin para ma-expose tayo sa kung anong nangyayari sa national. And then, to my fellow presidents in the province, in different province of Cordillera, tuloy-tuloy lamang po tayo sa pag-approach sa mga RBO sa bawat municipality dahil meron naman po tayong legal foundation kung bakit kailangan natin ng 4-H club sa mga municipalities natin. At ayun po, gusto po naming pasalamatan ang OCAS, Office of the City Agricultural Services, for always checking us kung kaya pa ba, kung meron pa bang kailangan na i-provide ng office nila. So, ayan po, headed by Sir Lim Dukyugen. Ayan. Maraming salamat, Sir Lim, sa patuloy po na pag-support sa amin. And then, ano pa ba? Si Ma'am Noribel. And our coordinators. Si Ma'am Noribel, si Sir Harold Marcelino. Maraming salamat po. Kahit ayun nga, pag sa regional, magkakalaban kami. Pero ngayon talagang very collaborative ang ating mga contestants. Ganun din po, gusto ko pong pasalamatan ang ating focal person from the regional office na ATI, si Ma'am Veron. Ayan, hello po ma'am. Maraming salamat po sa guide. At ganun din to our outgoing president, si Sir Ryan from Baguio City. So, si Sir Ryan, very approachable, very watchful sa amin kasi nga kahit outgoing na siya, he is still willing to guide us, especially sa aming mga federation officers na when it comes sa pagbabudget, sa paggawa ng mga guidelines at ganun din sa paggawa ng mga mga parliamentary procedures. So ayun po, sa mga kasama kong presidents sa ating region, ayan, meron po tayong upcoming na training for doon po sa parliamentary procedures para po lahat tayo ay matuto na gumawa ng minutes of meeting, ng proposals, ng communication at ganun din na ma-empower natin yung mga kasama nating officers. At ayun po, for the Matagoan Festival, we are willing po na sumali sa mga environmental activities like the tree planting at abangan nyo po ang Farmers Day. Ayan, sapagkat sasali din po ang mga 4-Hers sa ating Farmers Day. Oo. So, ayan, napakinggan natin yung mga members and officers ng 4-H Club. Ang gagaling nila. Doon din, magaling siya, no? Nagdagdag nagweti boses na. And mga kaibigan, ayan, before na mag-break tayo, baka may gusto pa kayong mga batiin. Yung mga ever supportive friends na nandito. Mga supportive friends natin. Baka naman pwede kayo magpakita dyan. Punta kayo sa likod. Pang documentation lang. And then, ayun po. Ang dami nating supporters actually. Meron po tayong partnership din sa Indigenous Path Foundation dito po sa May Kabaritan. And we are also talked with we talked with the Mindwell. Oh yeah, Mindwell Foundation or organization kanina po sa Laya West. So
they are focusing on enhancing and developing the health of the youth naman. So, ayan, sa mga gusto din pong magipag-partner sa amin, ayan, willing po kaming magbigay ng mga draft ng mga projects na maaari po nating i-collaborate. Ayan po mga kaibigan, agsobligarod iti magandang tanghali Mayor after a short break. Intay Rambakan, iti maika 75th founding anniversary Titabuk ken Matagoan Festival 2025. Mangrugi into June 6, maangay ti Matagoan Congress ken maangay pay iti bloodletting. Thanksgiving Mass into June 9 ken kasama ti grand ceremonial opening. Into June 11, ti PRC licensing ken June 12, ti Matagoan and Kalayaan Job and Skills Fair Wellness Program and World Day Against Child Labor ken panagrugi ti Patawid and Food Fair. Maangay iti tree planting into June 13 into June 14 met ti Matagoan Bike Fest ken Miss Tabuk Coronation Night. Mangrugi met ti major events into June 17. Maangay ti Farmers, Cooperatives, Business and Employment Day. Amang rugi babaan ti parada ken formal program. Matagoan Food Festival, Festival Lunch, Agri-Vet Indigenous Games, Veterilympics and Agri-Boot, Farmers Fellowship ken Youth-Led Band Concert. Para ti Barangay, Tourism and Cultural Day into June 18, maimatangan met iti Matagoan Run Relay, Matagoan Banga Relay, Barangay and Cultural Parades, Invitational Street Dance Parade, Stage Program and Ground Showdown, Festival Lunch, Cultural Ritual Production, Natagoan Bitago, ken Barangay Solidarity and Awards Night. Into June 19, maangay ti Grand Civic Parade, City Foundation Day Program, Festival Lunch, Drum and Lyre Band Competition, LGU Gala Night, Sister LGU's Fellowship ken 75th Founding Anniversary Fireworks Display. Maangay man into June 20 ti Celebrity Concert iti River Maya ken Arm Wrestling into June 21 with the team celebrating 75 years sustaining cultural heritage, embracing progress. Maawis kayo amin nga Intay Rambakan iti maika 75th Founding Anniversary Titabuk ken Matagoan Festival. Para itinayon a detalye, i-like and i-follow you ti Facebook page Titabuk City Public Information Office iti Siyudad Titabuk. Agsubsublitay ti tangatang iti nga programa tayo magandang tanghali Mayor kadagiti amin nga agla-lunch tata. Ayan, mag-enjoy lang po kayo. So iti part 2 nagaro dayto nga programa tayo makadwa tayo iti city councilor tayo nga author iti maysa nga ordinance nga ibinsa-binsanan to later on ken malapit na po yung launching ng activity na ito. So makadwa tayo garod ni principal author iti ordinance number 28 series of 2024 ni Councilor Ivan Yanik Bagayaw. Congratulations sir and good afternoon. Ay, thank you Sir Ian. Naimbag kinabindisyonan nga malam kinyataw amin to all the listeners. Kakailyan, good afternoon. Kat thank you for this opportunity again to serve as a city councilor. Mamanday iti Lenteg, and I am happy and grateful to our executive department for implementing our ordinance relative to Palengque PH. So iti discussion tayo tata Sir Ian, Ma'am Au, and of course to our kakailyan na gito'y listeners tayo and viewers tayo. Tapno maamuan tayo no anya ti benepisyo daytoy Palengque ordinance nga daytoy. So thank you for inviting me again. Sir Yes sir, and dapat lang ti bisita tayo manipod garod iti Globe Business Development Expert. May nga makadwa tayo iti daytoy nga afternoon ni Sir Makoy Mangulad. Good afternoon sir. Hello, good afternoon po. Thank you for inviting me. So I am Makoy from Globe. So I am a business development expert handling Cagayan and Kalinga province. Okay, mamaya.
Marami pa tayong pag-uusapan. Tatanungin natin kung kumusta ang kaling negosyo yan. Yung mga kanilang mga promos na ino-offer po sa ating mga kababayan and of course yung mga services pa na pwedeng ma-offer dito sa Tabuk City, Kalinga. So, ayun, nagtuloy tayo rin iti dito nga programa. Punta Ma'am Au, punta tayo kay Sir Attorney Ivan Yanik Bagayaw na banggit nga na malapit na pa yung launching ng Palengke QRPH Plus dito sa Tabuk City. Sir, kumusta ti preparation and of course, kailan po yung launching ng Palengke QRPH na yan? Okay, the Palengke QRPH launching will be on June 11, 2025 at 8 o'clock in the morning doon po sa ating Dagupan public market. So actually we coordinated with our market administrator spearheaded by our BPLO Sir Pierre Galicia and all other members. Iti kuna tayo nga technical working group nya dito'y treasury tayo. Pilot testing will be on June 11 and there will be launching and onboarding as well as financial literacy. Tapos no June 16, that will be on Monday, dagito yung matnado mga invited merchants iti makipag-participate. So on June 11, i-clarify tayo nga primarily for market vendors muna as well as transport sector members, dagiti toda tayo. And then on June 16, yung second launching or onboarding, lahat na ng businesses or merchant within our city. Dito ti schedule tayo. Kat agyaman manan, dito yung motibyang ta finally kat ma-implement tayo dito yung QRPH ordinance which is in line with our smart city programa mat lang. Yes, iti sir. syudad tayo. So thank you Sir Ian. Maganda yun, Ma'am Au, no? At least ngayon makita nga yung pagbabayad natin pwede ng cashless. Sir, before attorney, kindly explain sir, ano ba tong QR Plus program? Kasi baka madamdaman kalimba ko na dang ako niya. Sak gamin ko na karta tagat baka na dang palengke. Para malaman lang ano ba to? Ano ba tong paleng QRPH program? Okay. This ordinance Paleng QRPH Plus Ordinance of City of Tabuk. Ito po ay mula sa programa ng DILG and BSP. So this is in line with the so-called JMC, the Joint Memorandum Circular number 1 series of 2022 on Paleng QRPH program of the said BSP. Kat dito'y circular nga dito'y we are encourage dagito'y LGU tayo nga establish iti ordinance or resolution to implement the QRPH. Anya dito'y QRPH nga dito'y. So dati QR code nga mabalin nga usaran as a mode of payment so that we can pay cashless. Okay, as you can notice, this was on 2022. So during that time, amo tayo mat iti tiyempo ti pandemic, nya idi 2020 lockdown, 2022 kat nakita tayo iti effect mat iti online payment and cashless. Kindigay malimit jay face to face nga actual payment iti using coins and bills. So daytoy in support to the JMC circular. So nga nagipasa tayo iti ordinance and also in line with our smart city tapno ma-boost iti ekonomiya tayo ditoy syudad tayo napaspas iti pinagbayad, eksakto di payment nya. Malapudan dagitoy concerns wano dagitoy kuna tayong sumbong sa mga transportation sectors nga dagitoy riding public nga collect in excess of the tariff, dagitoy taripa tayo. At the same time iti market mat may kan tayo iti napaspas nga pinagbayad diretso di bangko nga dagos. And tatamat amo tayo nga
transactions kat online mat lang. So fast-paced iti economy tayo, makita tayo ti with the leadership of our good mayor Darwin Estranero, makita tayo ti pumapasok na yung mga businesses dito sa Tabuk, and as an alternative mode of payment, pag di mo dala yung cash mo, bills and coins, at least you can still pay through QRPH. So hindi pwede kasi Ma'am Au, Sir Ian, na magbayad through QRPH without launching it. Sa masapol nga adamat iti adadig iti programa nga ikwamat sa angkat iti BSP tayo. Katitulong tayo as legislator kinay iti syudad tayo kat agipasa ti ordinance. Tapno mag-onboarding na launching, and we are one of the few cities nga adati kastoy na nga programa. Kat that's for the payment and to boost our economy. Ma'am Au. Okay. Sir, yung sa QR code, so the QR code is given. Yeah. Na paano ba 'yon, sir? Kasi yung mga transport sectors and mga business, small businesses tayo baka damaganda. Kasano nga data QR, how do we get that? Kan kasano nga maikabil ija eksakto nga amount iti say pamasahe ti tricycle or DJ may isa nga bote nga suka. Okay. Kasano ba DJ, sir? Actually, when we passed this ordinance, that we invited the BSP representative ito Gigaraw, and they explained us the process on how the payment would proceed, no. Example na lang for Globe, no, GCash, like GCash o kaya sa Paymaya naman sa Smart, Paymaya. Nagbayad tayo gamin, adati pwede mong gamitin yung cellphone mo na ilagay mo yung number, or you can scan yung QR code ng mga iba't ibang establishment. Even your QR code sa GCash mo, I'll just scan it, diretso na. Tapos lagay mo yung amount and then proceed. Ganun po, kung may code man, isi-send din. But the BSP, syempre, ang gusto niya inclusive. Hindi lang siya pang GCash. Kasi kung ako, wala akong GCash, meron kang GCash, you cannot pay me as a merchant. Diba? Kung may Paymaya ako, may GCash ka, hindi pwede. So, ang sabi ng BSP, in line with the JMC, we use the QRPH code. And yun, pag iniskan mo yun, papasok lahat ng mga FSPs na pwede. What is FSP? It is the so-called financial service providers. Nandyan po yung iba't ibang mga bangko na nasa listahan ni BSP na FSP. So pag iniskan, if I am, say for example, I have GCash, pwede kong proceed payment. Kahit na wala kang GCash, pero you have QRPH. If I have Paymaya, proceed payment. I have Land Bank, online banking, China Bank, other banks, no? BDO, pwedeng mag-proceed payment. So hindi na siya limited. Yan, para mas mapabilis at magtuloy pa rin yung transaction. That's the purpose. And of course, one of which then, according to them, nung tinanong ko during the committee meeting, ano bang purpose? Cashless. So, syempre, alam naman natin, due to wear and tear, yung pera natin na bagong-bago, malutong, di ba? Sa paggamit, transfer ng pera, baka masira. So, makakatipid din ang ating gobyerno, BSP, sa printing. Kasi, na lang, electronic e-payment. Yes, payment na ang mangyari. So, electronic money transfer na. Okay. So, that's the benefit. On the other side, yung paano yung payment? O, syempre, yung taripa natin sa BPLO, pag yung transport sectors natin, nag-renew sila, they have the tariff. Ito yung presyo. Tapos kung estudyante, may discount. Kung senior citizen, may discount. Alam ko kung magkano dapat ang babayaran ko. And pag nag-onboard sila, may QR din sila na ipiprint. Sino magpiprint? It will be, of course, through the BPLO o kaya naman the financial service providers, FSP. And then sila na yung magkakaroon ng copy na yun. So, as writing public, pwede ko nang iscan yun. Lagay ko na yung amount. So, maiwasan na natin yung mga reklamo over charging, etc. So, kailangan talaga that the participants, yung ma-invite natin, transport, vendors,
mag-participate sila sa launching so that they will know the positive effect, the process. Kasi may financial literacy program doon, Ma'am Au, Sir Ian, that the BSP will conduct. Ibig sabihin, mag-seminar din sila relative to this. Ayun po, yun po yung effect niya and how to process it. Okay, at least iti basit nga picture no kas ano nga mausar data kundi di benefits inya para kada iti kakailyan. So dumaki-join kayo to iti launching tayo ngaykat at least ngaykat na maimpormaran pa dagiti dato mga kakailyan tayo, maamuan tayo no inya data nga programa iti gobyerno kun nadagarod we have this ordinance nga maibagbaga nga as much as possible mabalin nga makiparticipate amin nga business establishments kastambat dagiti adadita private sectors. And sir, may mga benefits po na may mga advantages para sa mga makikibahagi dito yung QRPH. Yes. So ano yung mga pwede namang maging advantages ng ating mga business sectors po? Okay. Thank you Sir Ian that question. First and foremost, the as much as we want to have payment na diretso na sa bangko, kasi the usual, pag nakakolect tayo from our customers or clients, edi ipunin natin, the merchants, yung mga establishment, normally mga 2 p.m., deposit same day, tapos papasok yan sa bangko. That's the routine. Yung cash, para yung cash balance papasok na sa bangko. So maiiwasan na yon na everyday pupunta sa bangko o kaya every week pupunta sa bangko for scheduled deposit. Kasi diretso na siya. Kung meron man, at least konti na lang. So that's one of the benefits na effect nitong magiging participant ka ng QRPH. Okay. And kung kailangan mo naman online na magbayad, at least meron ng laman agad. Ayan. Ngayon, how can we encourage our partners, economic partners sa city natin like transport group, merchants, negative vendors tayo nga makipag-participate dito Okay. What we did in our ordinance during the deliberation, we decided to provide incentive. So instead of penalizing them for not participating, ginawa natin, we encourage them and we will provide incentive. Ano yung insentibo na yon? It states here in section 7 of the ordinance, incentive clause, all business establishment owners and transportation operators or owners who shall provide QRPH as an alternative mode of payment. So i-clarify lang Sir Ian, Ma'am Au, this is not mandatory, no? So alternative mode pa rin 'yan. So ibig sabihin the customer client can still pay bills and coins. Shall be granted 5% discount on all fees, licenses, permit, or business taxes. So no renew iti business permit, as we all know, we have here the representative from the BPLO, dati bayadan da every January nga renewal fee. Kat if they will be part of the list of compliant or dagitoy kunata yung participant ti QRPH, automatic nga may kantayo ti 5% discount di fees nga bayadan da. And syempre, as we all know, the fee will depend on the sales. The higher the sales amo tayo di ay. So at least may kantayo pa ti 5% discount no mano ti fee da. Aside from that, as we all know, ito'y dagupan public market kat adati baybayadan nga rental dagitoy vendors tayo. So there is also a 5% discount on all rentals in the first year of operations. So no dagitoy in line with our QRPH kat sudakat nagparticipate, automatic manan every payment dan maka-discount dati 5%. So data kat na pagnunumwan iti council headed by our Vice Mayor Attorney Dick Balo nga instead of penalty kat we encourage through incentive. But i-clarify tayo nga syempre kahit tayo nga tuloy-tuloy lata. So nga dito'y ordinance tayo, the LGU may recall such incentive and covered merchant will be asked to return the equivalent amount discounted once adoption of program is discontinued. So tuloy-tuloy lata.
until the BSP siguro kat ipasarding na nga programa. So they ati effect na kat I hope ma-encourage na gito'y merchants tayo and transport sectors tayo nga makipag-participate. Tapno diretso nga dagos ti bayad, hanga marigatan na niya agpila, ada pa incentive mga po iti LGU of Tabuk. Sir Ian, Ma'am. Okay. Yes. Adati ko basa ti attorney niya. Ada digiti ambulant vendors maybe yung mga small na merchant natin. Pati mga tricycle drivers kasi I remember when Chavit Singson came to Kalinga kat nasdao kasi napaka-konti ng naka-online banking. Actually, sa lahat ng media, kami lang sa CIO ang naka-online banking. Kat isa ko na nga ako. So, kasano nga dito yung account da. Nga pag ipapanan na dito kwarta nga, let's say, secure page kasi it's cashless. So, papananda. I mean, how can they open their account? Kasi usually, madida nga open kasi dati 2,000, 5,000 nga. Maintaining balance. Maintaining balance. So, Actually, hindi mo na-maintain, that's a good question. Oo, diba? So, paano yun? That's a very good question. Actually, I would like to emphasize nga during our committee meeting, a representative from Land Bank, si Sir Ray, puro ganan, I suppose, no? Nagsabi na Land Bank is ready relative to the QRPH because they can provide an account opening for a 1 peso maintaining balance lang. So, that's for Land Bank. Kino-quote ko lang yung sinabi niya during that time. I do not know with other banks. So, saan mapupunta yung payment kapag ka-in-scan nila yung QR? The process kasi, Ma'am Au, is they have to select a bank of their choice kung anong gusto nila na mag-open ng account, and the bank is an FSP service provider, tapos sila na yung magre-register din sa QRPH. So kung sa bangko na yon. Ngayon, if you say for example they selected GCash, o di may GCash, i-connect na lang din sa QRPH yon. Kung Land Bank, connect sa Land Bank. Pag in-scan, diretso sa GCash niya. Pag in-scan, diretso naman sa Land Bank account niya. So without registering or sabihin na nating connecting with the bank, wala kang hindi ka makakakuha ng QRPH. So kailangan mo talagang mag-open ng account mo. Kaya during the launching, according to the BSP, may mga invited dapat tayo ng mga financial service providers kasi doon mag-account opening yung mga merchant or vendors o kaya ng mga transpo sector natin. Unless meron na silang GCash. Unless meron na silang Paymaya na existing. Unless meron na silang Land Bank or meron na silang China Bank, PDO. All they have to do is just to connect it with QRPH. Ayan. So, doon napapasok ang BPLO natin, market administrator, treasury, natutulong naman tayo. And then that's the BSP will of course conduct the financial literacy program. Tapos yun na, kung paano na yung payment, paano na sila magwi-withdraw, etc. But according to BSP, diretso na yon sa kanilang account. So yun po ang proseso just in case lang na wala pang account yung ating merchant or TODA. Sir, para sa mga users, kung halimbawa magbabayad, walang convenience fee ang paggamit naman, di ba, sa mga users? As per BSP naman, ang sabi, diretso na yung payment. Kung ano yung singil. Kung ano yung singil doon, sakto na doon. Yun naman ang according to the BSP. Pero yung sa GCash to GCash kasi minsan like tawag nito sa toll. Toll, may 12 peso fee, etc. So yung QRPH I tried naman. Na-try ko dati sa when I paid sa SM Tugiga raw, no. I-try nyo. Diretso naman, walang convenience fee yung in addition to the payment. Okay, ma'am, matanong nga natin sa tatanong ko din si BPLO. Si Ma'am Mary Ann.
So, syempre sila yung isa sa mga implementing office, no? Para dito yung nga ordinance ket mga manunga establishments iti parang i-inform nila ganon. Tapos yung mga invite nila sa launching. Pati yung mga transport, di ba? Kasama po doon, ma'am. You can use the mic po. Roughly estimate po kung yung mga iimbitahan natin sa launching is kasi meron tayong almost 3,000 business establishment registered sa Tabuk. So, kung possibly, baka mga ano lang po, 500. Oh, Sir Ivan, 500 lang out of 500 3,000. to 1,000. Kumusta naman ang dissemination? Parang ipa-prioritize natin muna yung public markets. Okay. Sa ano pa lang po, business establishment pa lang po yung sinasabi ko, wala pa po yung mga transport group. Kasi ang transport group, more or less 2,000 din sila. So, kung possible, kaya na ay ma-invite lahat during the launching. Slowly. Yes. Ano kasi, when actually yesterday we had a meeting with the BPLO, Sir Pierre. Of course, Ma'am Mary Rose was there. The purpose of having a pilot test muna sa market, syempre dagupan public market, tsaka yung mga TODA na nandoon. So doon muna, and then we can assess, no, kung paano natin i-expand din yon. So after that, the plan of the BPLO is that we will conduct the same launching on June 16 dito naman sa gym. So bigger ano na yan, participant naman yung ano natin. As much as we want na lahat ng business sectors naman, no, 3,000 ma-invite natin. So may ibang plans ulit si BPLO dun sa Bulano Public Market, iba na namang ibang separate day na naman doon. Actually. So not necessarily na 500 lang. But there will be series of launching na ano. So ang target natin halos lahat, if possible lahat mag-onboard, no? Pero dito pilot test muna tayo sa market, then official launching na natin sa gym. And then after that, yun na, magbabranch. They move around na para yes. Oo. Meron din akong sa BPLO, ma'am. Di ba, QR code na nagiti tricycle. How would we know nga ini-implement nila yon? Kasi di ba, June na yung school opening. Paano kaya natin malalaman kung yung mga tricycle ay nagpapa-QR code sa mga sa mga bata? And meron na ba kayong adad ba itinaikwayo kadagi tricycle nga they get the QR code and gagamitin nila sa June? Anya ba ti action nyo, Jai? Ti tricycles tayo? Sa tricycle, ayun po, nakapag invite, we send them invitation during the account onboarding and during launching sa June 16. So, yung iba nag-confirm naman, and tas priority namin bigyan yung mga president ng TODAS para disseminate nila. So, lahat ng TODAS pinuntahan para lahat ma-invite. And then sa QR, during that yun nga po, yung target din, dapat makapag-QR, mayroon na rin silang QR codes during the school opening para makasabay po yung ng program natin sa Naku-curious lang ako, attorney, no? With the QR code ba, malalaman na natin mga income ng mga tricycle driver, mga ambulant vendors. Kasi mailistan to na. Baka naman, butang-dan tayo. Actually, we are of course bound by the so-called bank secrecy. Hindi naman pwede na... Actually, even the CTLG, we do not have the access on that... i-clarify tayo lang, wala tayong access. Okay. That's a good question, Ma'am Aw. Wala tayong access sa bank account ng sinong participant, even tayo. Or sa GCash account. Yeah, we have our GCash account, we have our GCash number, etc. So yung mga merchant, wag matakot na pag in-scan payment,
malalaman ng tawag nito ng treasury natin, no? Even the CIO hindi, even me, no? Ang makakaalam lang niyan syempre yung bangko na kung saan kayo nag-open ng account. But the banks, they are bound by bank secrecy. Hindi pwedeng mag-disclose ng any information as a rule unless there is a court order or waiver. So yun yung mga so hindi po malalaman. Okay. So actually tinanong din natin yan sa BSP for the record lang, no? For the record para clear din. Sabi nila hindi pwede because of the bank secrecy. Okay. Ayun. At least, pero di ba yan, halimbawa kung sa market at sa mga ibang places, syempre dapat may internet. And sa DICT naman, ay may pre-provide. Gumagana kaya yung nasa public market? Yes, so, yun yung isa sa mga parang magiging problema niya. Paano pala yung mga tricycle pag pumunta ng Magnao? Wala nang QR code dapat magbayad sa Bulano. Actually, one of the suggestions ng BSP nga, no, that's why we passed this ordinance. At natutuwa po ang inyong lingkod na recipient ang tabok ng DICT public free wifi. Nagpasa po tayo ng resolution address kay DICT Secretary noon, si Secretary Uy, Ivan Jan Uy. And recently lang na merong na-award sa atin at sa public market nilagay. Kasi yun ang concern din ng BSP during the committee hearing na as much as we want na QR ready tayo, yung internet access naman. Ngayon, of course, nowadays, alam naman natin na may mobile data naman na yung mga may cellphone at saka meron tayong smartphone. So, to support lang din just in case na naubos or na-deplete yung mobile data sa mga terminal and sa market, mayroon tayong in place na mga free public wifi. Yun. I suppose pati rin sa Bolanao. But with regard to the business establishments, meron yata nagbibigay din sila ng free wifi naman yung mga yun. Para payment QR ready tayo. Ngam Jay mapanja magnaw manang mamaw ay kat agbayad da dito yan na tadati internet then mapanto jay. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo dito yung programa. Kat speaking of internet connectivity, kadwa tayo garod ni Sir Makoy Mangulad. So, dagiti kakailyan tayo, ada iti offer mat lang iti Globe. Especially kadagiti nagtitipid din. Yung mga kapamilya, kaibigan natin na gusto maka-avail ng internet na mas mura. Pero yung... Tsaka walang monthly. Oo, yung mga walang monthly. Malalamin natin kay Sir Makoy. Siguro, ano yung mga bagong offers nyo ngayon, sir? Ayun. Hello, good afternoon po ulit. Bali, yun nga po, I'm from Globe. Makoy nga po pala. Meron kaming bagong offer which is si Globe Fiber Prepaid. Ito po yung prepaid plan natin. Parang pwede natin siyang ihalin tulad sa prepaid na cellphone. Kung wala siyang load, di natin siya magagamit pang call and text. So, ganun din po itong Globe Fiber Prepaid na ino-offer namin. Pag hindi po siya lolodan, hindi nyo po siya magagamit pang internet. So, si Globe Fiber Prepaid, naka-promo tayo ngayon. From 1,499 na installation fee, 599 lang po siya ngayon. And then, yung 599, kalagip po nun, kasama na po dun yung installation fee, modem fee, and then meron siyang free 7 days unlimited internet. After 7 days, saka po kayo maglo-load. Ito po yung kagandahan. Kasi parang ginawa ni Globe to. Kasi dun sa mga nagbo-boarding na mga estudyante, karaniwan po kasi gusto nila mas mamura yung promo. At the same time, depende rin po sa budget po nila. Pangalawa, sa mga office workers natin tulad po natin. Kasi usually, nasa office po tayo 8 hours a day . So parang basically, parang umaga lang tayo, morning, pag nagpe-prepare, and then pagka-uwi, asa bahay tayo. So, ang promo po ni Globe Fiber Prepaid, depende po yan sa pangangailangan po natin. Meron po kasi tayong for 7 days, unlimited internet which is 199 only. Meron din tayong 15 days, 399. Then for 30 days, 699. Actually, meron din tayong annual which is 6,999. So, itong Globe Fiber Prepaid na to, ito na yung pinakamababa na unlimited internet.
versus sa competitor natin. So yung speed naman po nito, 50 Mbps, wala po siyang kontrata. So anytime pwede mo siyang gamitin. Kunwari, nag-end po yung promo natin kinabukasan, kung magbabakasyon po tayo, wag lang natin siyang loadan. Wala tayong babayarang monthly pagka ganun. So yun po si Globe Fiber prepaid natin. Paano maka-avail yung mga kababayan natin, sir? Bali, first po, kailangan po namin i-check kung serviceable po siya. So, kailangan din pong i-check yun first. And then second, yung mga requirements needed lang. First name, last name, email address, saka mobile number. Or, pwede po tayong mag-inquire sa Globe Fiber Prepaid. Pwede po na lang i-search doon. Or pwede rin po ako mag-iwan ng QR code later on dito po sa programa natin para if ever may mga gustong mag-inquire or mag-apply, pwede po dun or yung number ko po, ibibigay ko po siya. Sir, tamang-tama kasi yung mga establishments natin kung magko-comply po sila sa ordinance, di ba? Siyempre, kung walang data yung load nila, they can connect dun sa mga establishments. Tama po, sir. May Wi-Fi na Globe. Tama po yun. Pwede po natin gamitin yun sa mga, kunwari, sa may palengke, kung saan man na wala pang internet. Pwedeng ito po, kasi yun po, 699 lang eh. Diba? Versus dun sa mga usual na promo natin, 1299. Tapos may kontrata pa yan. Ito po, 699 lang, wala pa siyang kontrata. So, loloadan lang po natin pagka kailangan natin. Ayun. Actually, yan. Siyempre, nandito rin si Sir para po sa, siyempre, promotion ng Globe as partner po natin ng Mataguan Festival. Diba? So, Sir, thank you kasi sila yung magpro-provide po ng mga tarpaulin sa ating mga iba't ibang events dito sa darating na festival natin. For all the Mataguan festivals na namin, major sponsor natin parati si Globe, Kadagiti Tarpaulin. Thank you, sir. I think they spent 40,000 attorney for this year's tarps lang. Baka pwede rin sa QRPH. Kaya mag-sponsor sa QRPH. Coordinate, Ma'am Mary Rose. They can come and join sa QRPH dun sa kanilang mobile, diba? Ay, oo. Maraming tao po dyan, July sir. 16 and 11. 11 sa market. So sa Mataguan, since sila ang major sponsor, I think they're free to sort of establish a booth somewhere naman, para naman mag-thank you tayo kasi 40,000 daw yata nagastos, sabi ni Sir June sa lahat ng tarpaulin iti city nga adan nga insang petda isa nga na makita yo dagiti tarpaulin tayo ado iti nakakabel nga Globe TM gapo tayo isuda apo tinagbayad kadagi jay niya. So manong nga tawon nga sponsor tayo iti Globe. Maganda yung offer niyo, sir, ng 6,999 for 199. Tama naman po yun, 6,999 annually. And then for the 1 month, 699. Na po yun sa unlimited internet. Unlimited internet, 6,000, 7,000 ti 1 year. Mas mura na compared dun sa mga in-applyan natin. Mag-a-apply tayo pagka Attorney, baka pwede mo namang sponsor, Char. Joke. Joke lang. Sa Globe. Manghihingi kami ng sponsor sa Globe. Akala namin pwede sa QRPH. Ayan. So, adati QR code dan. Kita nyo pati isuda kat adati QR code. We just use your QR code para mag-inquire or mag-apply niya. Yes po. So, ayan. Iiwanan niya yung QR code ng Globe for dagiti interested ijay Wi-Fi connectivity ng Globe na awan kon prepaid and also his contact number. Ayan. Okay, so auntie adong oras tayo but then syempre kung may mga gusto pang i-add si Sir Ivan and si Ma'am Mary Rose. May mga additional info pa po kayong pwedeng i-share natin sa ating mga kababayan relative dito'y ordinance tayo. Kanda implementation to data QR code PH. Okay, reminder lang, Sir Ian, siguro reminder, on June 11 pilot testing natin ulit sa Dagupan Public Market at 8 o'clock, and then June 16, so yung mga merchants natin, mga grocery stores, of course we will be inviting din yung mga franchise business dito, nakakatuwa na nag-i-invest sila sa city natin, and we would like to have them as participant din dito sa ating QRPH dahil alam naman natin na madaming customers itong mga franchise business natin.
On June 16 naman yon 2025 at People's Gymnasium. Tapos yung other siguro scheduled launching will be posted later na lang, no, for our information. So we hope and pray na maging successful itong pilot testing natin. And by the way, Sir Ian, I would like to and Ma'am Au, I would like to inform the listeners natin, viewers, mga business sectors na nag-end na yung ating extended renewal ng business permit nung May 31, 2025. The deadline should have been on actually January yun January 2025, pero in-extend po ng Sangguniang until April 30. Then we further extended nung May 31, 2025 due to the Paleng QRPH launching, no, at yung ating onboarding. So ngayon we are encouraging all the merchants, partners natin sa economy and the transport sectors, no, yung mga TODA operators natin tsaka drivers na makipag-participate dito sa ating Paleng QRPH Plus program ng city natin. At ito po ay of course spearheaded by our ever energetic Mayor Darwin Cabrera Estraniero, dahil ang vision niya sa atin syudad ay maging smart city, first class city po, no, at kailangan din yung serbisyo natin first class, and this is one way for us to showcase or show na supportive tayo doon sa vision ng ating mayor through the implementation ng Paleng QRPH program ng syudad natin. Thank you. Okay, si Ma'am, baka may gusto siyang ipa-announce. Idadagdag ko lang po during our account onboarding on June 16, yung account onboarding or account opening, open po siya sa lahat actually, even the consumer, even tayong mga empleyado dito sa City Hall, pwede din tayong magpa-open ng account during that launch. And sa June 11 din po, dagdag ko rin po yung Piso Caravan na iko-conduct din po ng BSP with same day. So sa mga gustong may mga pera pa pong mutilated na, pwede nilang ipapalit during the Piso Caravan para mapalitan ng ng mas bago or fit na pera po. Yun lang po. And kay Sir Mangulad, baka may idadagdag pa siya. So maliban sa Globe Fiber Prepaid, gusto ko lang sanang i-advertise rin yung Globe GFpreneur. So ang target kasi natin dito yung mga students. So yung mga students pwedeng mag-refer sa amin ng mga benta ng mga Globe Fiber Prepaid. At the same time, magkakaroon sila ng commission. So parang magiging sideline nila. So pwede silang mag-post via social media para i-endorse lang din yung promo ni Globe, which is Globe Fiber Prepaid. In exchange, magkakaroon po sila ng commission. Parang yun na yung magiging baon nila. Oo. Pwedeng gawin natin. Pwedeng gawin namin. Magkano commission ng CIO? Pwede po yun. Student lang. Pwede po yun. Pwede yun, ma'am. Para hindi nyo naman na kailangan, ma'am. Kailangan ng radio station. Hindi, joke lang. Okay, wala nang mga dagdag po, mga kaibigan. Di mga estudyante, coordinate kayo kay Sir G-Globe. Malayo nga no adati ko niya additional nga pang-allowance yo by referring yung Globe Fiber prepaid nila. Yeah, TI. So no, for any more information, contact nyo ni Ian dito sa CIO. Nasa kanya yung mga details ng Globe. Ayan. Okay mga kaibigan, maraming salamat kariti aming nga nagbuya kun nagdingag iti daytoy nga programa tayo. Magandang tanghali Mayor, in the ulwan iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero. Ken nakadwata iti Technical Department na Engineer Kurt Salvita, kasama ti Sir Reddy Retotal, dagiti aming staff iti Tabuk City Public Information Office ken dagiti staff iti Radyo Natin FM. So agtuloy kay garod nga agdingag kan agbuya iti daytoy nga programa. Magandang tanghali Mayor every Friday
Friday from 12 noon to 1 p.m. Nakadwa tayo iti dayto nga programa ni Ma'am Mary Rose from the BPLO kasamat ni Sir Makoy Mangulad, Business Development Expert iti Globe, ken ni Sir Ivan Yanik Bagaya or City Elect Councilor. Congratulations sir kan ng ordinance or ng principal sponsor iti dayto nga ordinance tayo. So da kami tinakadwayo siak ni Ian Jeffrey Adatu, Aurora Amili. Maraming salamat once again in naimbag nga aldaw kanya tayo amin. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Radyo